simula po ngayong taon hanggang from January 1 hanggang December 31, binaba na po natin ang rental cap from 4% last year to 2.3%. Effective po yan sa lahat ng mga nangungupahan ng mga residential unit na 10,000 and below. For mga residents na nangungupahan na mag-expire yung tenant, yung kanilang upa this year. Yung 10,000 na upa pababa, sakop nito po, 10,000 pataas. Once and for all. 10,000 pababa po. So renting as of this end of 2024 na may rental, monthly rental of 10,000 and below. Maaari kayang maging dahilan ng halimbawa palabasin ng isang landlord na, o sige, ayaw mo naman sumunod dahil sinasabi mo yung rental cap na yan, teka muna, umalis ka na lang. Kung yan ang magiging batayan, ano yung pwedeng tulong na magawa ng inyong tanggapan po, Yusek Henry? Hindi po pwedeng basta-basta paalisin lang ng mga landlord natin itong nangungupahan dahil gusto niya taasin yung renta niya ng beyond the 2.3%. Kaya po pinapatupad ang rent control para magkaroon ng indication o magkaroon ng guidance ang ating mga landlord kung magkano lang po pwede nilang itaas. Ang purpose nga ng pagpasa ng batas ng Rent Control Act para iwasan nga yung unwarranted increase ng mga landlords natin. Yan talaga po ang layunin kung bakit nagkaroon ng Rent Control Act of 2009. At this point, Yusek Henry, ano yung gusto nyo panawagan both doon sa mga uupa at sa mga landlord para maiwasan po ito kung sakasakali na hindi sila magkakaunawaan? Bagamat on the part of the yung mga renters, no po, yung mga uupa ay talagang paborable po ito sa kanila. Pero sa landlord, I'm sure ay medyo may lungkot tayong mararamdaman. What do you want to tell them? Anong panawagan niyo po sa kanila para maiwasan yung mga gusot, mga gulo at hindi mag-clog yung mga reklamo nito doon sa mga barangay? Go ahead po, Yusek Henry. Yes, po umapila sa ating mga landlord na tumulong din sa ating mga kababayang importante po na sumunod din tayo sa batas. Pinapayagan naman po tayong magtaas ng ating renta, but sumunod po tayo doon sa rental cap na pinapatupad ng gobyerno. Sa mga tenants naman po natin, igiit po natin ang ating karapatan. Kung meron po tayong kung alam po natin na hindi na sumusunod ang ating mga landlord, pwede po tayo lumapit sa ating barangay, magpatulong po tayo doon. Ang layunin po ng barangay ay kausapin ng dalawang partido at explain kung ano po ang nakasaad sa ating batas. Tulad nito, maayos po natin, then mas mabuti naman po ang relationship ng dalawang pamilya. However, kung hindi talaga magkakaroon ng agreement, meron po naman tayong opportunity na umakyat sa korte para ma-resolve itong kaso na to.